Mongolia ay Ulaanbaatar. Kayo pa rin, Kathden, ang pipiliin namin over Avatar. Prayer namin makita kayong dalawa sa harap ng altar. Relasyong tunay at hindi char-char. Malawak at malalim mag-isip magsalita si Director Alden, no? Mas mabuti yan, Kath, kasi mas madaling pakisamahan ang mga taong may wisdom o talino. Lalo pat palabasan ng Holy Bible ang pambansang day ninyo na ambassador din ng Vivo. Hello, Kathden fans! Ayan, mapupuno na naman ng kilig at sweetness mga kasambreros ang ating vlog for today. Dahil ito na nga, kinumpile ko mga sombreros ang ilan sa mga video clips at mga footages na kuhang-kuha sa camera ang pagtitig at pakikinig ni Kath na may mga conviction at saka vehement mga sombreros. Kumbaga pa taimtim, kumbaga pa yung kanyang pakikinig mga sombreros ay may attentiveness, merong attention talaga niya na yun nga, alam ko nag-aantay rin ng ilan sa atin na matuloy po ang Hello Love Goodbye Season 2. Pero bago yan ay ito muna, no, focus muna tayo dito sa ating mga kinompile at saka sa mga updates din po na ina-upload po natin about sa Kathden mga sombreros na talagang tuwang-tuwa. Hindi lamang po ang mga bata, hindi lamang po ang mga teenagers, hindi lamang ang mga middle ages mga sombreros, kundi ang ating mga senior citizens na sobrang natutuwa po talaga ako mga sombreros. Dahil dito, meron akong 3 points na niready para po sa vlog na ito na kung saan ay huling-huli sa camera yung talagang pagtutok, no, yung pakikinig ni Kath every time Alden speaks mga sombreros. During po ito sa kanilang mall shows, sa kanilang mga interviews pala at saka press con noong Hello Love Goodbye Season 1 pa mga sombreros. Ang number 1 point po natin dito ay matalino si Kath. Okay? Matalino siya at edukada. Pero ito napansin natin that when Alden started to speak, she is listening. She is listening mga sombreros. And yung kanyang pakikinig mga sombreros, hindi yung parang alam mo yung may conviction, may puso ang kanyang pakikinig mga sombreros. Ang point number 2 po natin dito ay alam ni Kath na yung words, yung mga salita na lumalabas sa bibig ni Alden ay sinasamahan, nilalakipan ng salitang wisdom. Kasi malalaman mo sa tao kapag nagsalita, may wisdom ba, may intelligence ba, shallow ba ang kanyang mga, kumbaga pa, yung kanyang brain system. Parang gano'n siya, hindi, wag niyo pong dibdibin yung aking mga sinasabi na brain system. Yung, ang ibig ko pong sabihin, parang may sense ba na kausap, parang may sense yung kanyang mga sinasabi. Nga, parang gusto sabihin ni Kath na kapag ako nakinig dito, meron ako makukuhang idea. Meron ako syempre lahat naman ng mga in-interview, lalo na ng mga artista, kasi nga, di ba, parati nasa harap sila, most of the time, ay nasa harap sila ng camera. Ang kaibahan lang kasi dito mga sombreros, kapag si Alden ang nagsasalita, tapos nakaka-capture ng camera si Kath, ay alam mo yon, parang nandun yung naghahalo-halo yung emotion na saya, yung may konting kilig napapansin niya ba? May konting crushy na effect mga sombreros na yung tipong pag nagsasalita to parang humahanga ako, parang gano'n mga sombreros. Meron tayong mga taong gano'n na kapag nagsasalita sila na-capture yung attention. Kumbaga pa sa English vocabulary natin ay enthralled or captivated mga sombreros. So nandun yun mga sombreros. No, number 2, alam ni Kath na may wisdom si Alden. That is why kapag nakinig ako dito, I can gain wisdom as well. I can gain, kasi si Kath very smart siya. Napapansin ko sa mga interviews niya noon, hanggang ngayon, she speaks with elegance and eloquence, and at the same time, yung pagiging, kumbaga pa sa English vocabularies natin ay isa siyang crackerjack, isa siyang ambidextrous, isa siyang may poise, iba yung niya, iba yung maliban sa kanyang aura mga sombreros. Kapag nagsasalita si Kath, malalaman mo na may sense din. So silang dalawa ay nagtagpo. Yung point number 3 natin mga sombreros ay magbibigay ako ng verse mga sombreros, kasi
si Alden, nagbabasa siya ng Biblia, and napanood ko sa isang or dalawang video sa ata niya na na-mention niya na nagde-devotion siya sa umaga at saka nagpe-pray. Yun po yung una niyang ginagawa. Nagbabasa siya ng Biblia, and that is very true, mga sombreros. Yung wisdom, galing kasi sa langit yan eh. Pero pag pinagpapatuloy mo pala yung pagbabasa sa Biblia, nakakakuha ka ng both knowledge and wisdom. Magkaiba kasi yung knowledge at saka yung intelligence, mga sombreros. Yung intelligence at saka knowledge, pwede mo lang yan mag-gain through research, through studies, reading books, and so on and so on. Yung ganun, mga sombreros. Pero ang wisdom kasi, yun yung discernment between good and bad, between right and wrong. Tapos pinipili mo yung tama over doon sa mali, or you are choosing, or kung meron kang accurate or proper judgment between good and evil. Yun po yung definition ng wisdom, mga sombreros, and it's a gift from above. Sabi dito, 3 verses lang po ito, mga sombreros, at saka bibilisan ko na lang po kasi baka magsawa na kayo. Ecclesiastes 8:1. I'm reading New International Version. Sabi po dito, who is like the wise? Okay, ito yung mga taong pantas, no, matatalino, who knows the explanation of things. A person's wisdom brightens their face and changes its hard appearance. Ito, mga sombreros, no, natutuwa ako dito kasi ang kumbaga pa akma-akma siya dun sa description ng ni Kath at saka ni Alden during the interviews na napapanood natin, na titig at saka nakikinig si kumbaga pa si Kath kay Alden, mga sombreros, na sabi dito, a person's wisdom brightens their face and changes its hard appearance. Parang nag-iba yung aura, nag-iba yung mood, nag-iba yung kumbaga pa yung ayun, parang from sad to happy yung nangyayari kapag ang tao pala ay may wisdom, or kinakausap mo ang taong may wisdom, kasi nakakahawa yan, mga sombreros. Sabi pa dito, James 3:17, but the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Ito, mga sombreros, sorry po, hindi naman perfecto si Alden, ako hindi perfecto, tayong lahat hindi po perfecto. Pero si Alden kasi, since very famous, no, ay siya yung nagiging example na mga gantong tawag dito characters, na pag ang tao may wisdom, yung galing sa heaven ay pure talaga po yun, mga sombreros. Peace loving, yung ayaw ng away, no, peace loving, yung gusto nila parating may kapayapaan, may katahimikan, considerate, no, may mapagpatawad, submissive, yung masunurin, no, kumbaga pa masunurin sa tama, at ayaw na mga mali, parang ganun, mga sombreros, no, full of mercy, ayan, maawain, good fruit, meron silang productive sila in a way na mabuti yung kanilang napoproduce, mga sombreros. And then impartial, hindi siya kumaga pa unfair, partial, ano siya, kung tama, mali, at saka fair siya, mga sombreros, na impartial, and sincere. Seryoso, mga sombreros, no, sincero. And then yung last verse po natin ay James 1:5, or meron pa pala isa, sorry, Proverbs 16:16, mga sombreros. Sabi dito, ang kahalagahan ng wisdom, mga sombreros. Sabi dito, how much better to get wisdom than gold, to get insight rather than silver, no? Mas kumaga pagugustuhin pa dapat ang, syempre sa realidad ng buhay ngayon, sa mga talagang nagaganap at nangyayari sa totoong buhay, ay mas pipiliin talaga ng tao ang pera, ang kayamanan, ang ginto over wisdom. Pero sabi dito, Proverbs or Kawikaan 16:16. Tapos ang last verse natin, mga sombreros, ay James 1:5. Sabi po dito, if any of you lacks wisdom, you should ask God, who gives generously to all without finding fault, and it will be given to you. So ito, mga sombreros, no, isa rin to parati sa panalangin ko, isa sa mga prayers ko, mga sombreros, na parating may, alam mo yun, kalooban tayo ng wisdom parati, kalooban ako ng wisdom parati, yung kaalaman na nagbumula sa langit, kasi without wisdom, people perish. Kumaga pa, wala tayong magagawa, wala tayong ma-accomplish na productive, na good result kapag wala tayong wisdom. Kasi nga, iba yung tao may wisdom, mga sombreros, no? Kagaya ni King Solomon, kung naalala niyo yung kwento sa Biblia, na hindi siya humingi kasi binigyan siya ng ni Lord, ng chance na kung meron kang gustong hilingin, gustong ipanalangin, gustong maangkin, ano yon, hindi siya humingi ng kayamanan, ng power, ng wealth, or ng influence,
or yung mga ulo or buhay ng kanyang mga kaaway, mga sombreros, kasi magiging hari nga siya ng Israel. Ang kanyang request, mga sombreros, or prayer sa Panginoon ay wisdom. Kasi ang tao, pag may kaalaman, may ideya yan sa buhay, may strategy, may mga technique sa buhay para makasurvive, no? Para makaiwas sa ganito, makagawa ng ganito. Yung mga minsan amazing things can be done sa mga taong wise, sa mga taong matatalino, mga sombrero, sa mga taong pantas. Ayun, so medyo malalim yung ating mga Tagalog. Pero yun po mga sombreros, at dahil po, syempre, sa vlog na ito mga sombreros ay meron tayong na-ready ulit na tula na pinamagatan nating Nakinig. Nakinig na tila ba'y nakikiniig. Catherine, yan ang kanyang naging peg. Noong kayo, Kath, then ay wala pang mutual feeling at understanding. Napapansin na talaga ng mga fans when you speak Alden. Kath was vehemently, attentively listening. Ewan ba namin, ngayon lang mas nahalata sa mga videos na ito kung saan mga mata, tenga at atensyon ni Kath ay tutok na tutok pala sa'yo. Siguro, no mga times na ikay nagsasalita, meron siyang malalim na iniisip at napagtanto. Anong sa inyo? Malawak at malalim mag-isip magsalita si Director Alden, no? Mas mabuti yan, Kath, kasi mas madaling pakisamahan ang mga taong may wisdom o talino. Lalo pat palabasan ng Holy Bible ang pambansang bayan ninyo na ambassador din ng Vivo. Ang capital city ng Malta ay Valletta. Hinding-hindi nakakasawa kahit araw-araw pa kayong laman ng sangkatutak na vlogs at balita. Ang Marshall Islands ay Majuro. Majority ngayon ng fandoms ay bet na bet kayo. Pati ang mama kong senior na ang pangalan ay Consuelo ay kinikilig sa inyo. Ang Mauritania ay Nouakchott. Iniisip namin minsan kung sino talaga sa inyo ang unang nagsisend ng convo at nagchat-chat. Precious ay Port Louis. Sa sobrang yaman ninyo pareho, magkano kaya ang inyong mga buwis? Mexico ay Mexico City. Sa sobrang lagkit ng titigan ninyo, Kath Den fans ay kinikilig at nakikisabay sa kiliti. Micronesia ay Palikir. Alden, dalangin naming sa tabi ni Kath, you are always near. Kasi when you speak, she listens more than just to hear. Moldova ay Chisinau. Mga bashers, wag kayong ano. Ang mahalin ng Kath Den ay yan ang aming pangarap. Di ba no? Now you know. Nako ay Monaco. Ay, gusto namin to kasi tila sinasabi ni Alden kay Kath ay sagutin Monaco. Monaco. Oh, kinilig kayo. Mongolia ay Ulaanbaatar. Kayo pa rin, Kath Den, ang pipiliin namin over Avatar. Prayer namin makita kayong dalawa sa harap ng altar. Relasyong tunay at hindi char-char. Montenegro ay Podgorica. Hello Love Goodbye Season 2. Sana ay mapapanood din sa Africa, Antarctica at syempre sa Amerika. Nag-iinit ang inyong pag-iibigan, kasing init na mga apoy sa flame of Reka. Morocco ay Rabat. Isa sa mga gusto naming scenes sa Hello Love Goodbye Season 1 ay noong si Kath sa iyong likod, Alden, ay nakasakbat. Mozambique ay Maputo. Ira ni Kath bilang uto-uto ay pinutol na ni Lord. Bagong tao para sa'yo ay narito. Oh, hindi Naruto. Myanmar ay Napier daw. Nagpapasalamat kami sa Diyos, kayo pareho ay hindi mapaimbabaw. Iyan ay buong tapang naming isisigaw habang nasa gilid ng kalye, nag-iihaw ng isaw. Oh, natapos na ang letter M. Salamat mga sombreros at kayo ay nandyan pa rin. Maraming salamat po mga sombreros sa mga tumututok, sumusubaybay, sa mga nagsasubscribe. Maraming salamat po sa mga nagko-comment ng support nila sa Kath Den, sa mga kind and encouraging words, sa mga blessing words, sa mga nag-release ng kanilang mga pagpapala. Nag-God bless sa love team mga sombreros ng Kath Den. Maraming salamat po. Hindi niyo po alam kung gaano po kami nagpapasalamat ni Mama Consuelo sa inyong support. Nawa po ay pagpalain kayo ng ating Panginoong Diyos
na nasa langit, pati po ang iyong buong pamilya, ang buong sambahayan po ninyo, sa mga nanonood, hindi lang po dito sa bansa, hindi lang po dito sa loob ng Pilipinas, mga kasombreros, kundi maging sa buong mundo. That is why we are so thankful, kasi worldwide ang phenomenon, mga kasombreros, at saka yung fever ng Kathden. Maraming salamat po. We are always praying for blessings sa Kathden, kina Kath at saka kay Alden, mga kasombreros. Nawa po ay pagpalain po sila, kasi yung blessings din po nila ay dumadaloy din po sa mga fans na gumagawa ng mga content kagaya po neto, mga kasombreros. Maraming salamat po sa support, and God bless you always. Saan po kayo naroon, maging dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. God bless you po, because our God is omnipresent. Present po siya, at nandyan po ang kanyang presensya. Kung saan may 2 o 3 nagtitipon sa pangalan ng Panginoong Jesus, He is there, mga kasombreros. Maraming salamat po, and God bless you.